Normal na lang ata sa isang lugar ang mga taong tsismosa. Wala silang pinipiling lugar at makikita mo sila kahit nasaan. Yan ang isang bagay na napatunayan ni Nathalie nang dumating siya sa isang kilala at sikat na kumpanya. Ang buong akala niya ay matitino at kagalang-galang ang lahat ng mga nagtatrabaho sa ganito. Ngunit nagkamali siya. Hi, bago ka rito? Nakangiting tanong ng isang babae na nakasalubong ni Nathalie. Ngayon lang kita nakita New employee o mag-a-apply pa lang? New employee. Ako nga pala si Jella. Ako naman si Nathalie. Kinagagalak kitang makilala, Jella. Kailangan mo ba ng tulong o alam mo na kung saan ka dapat pumunta? Oo. Naliligaw na ata ako. Natawa ang babae. Ayos lang yan, naiintindihan ko. Ang laki naman kasi ng kumpanya ni Sir Normal lang talaga na maliligaw ka rito kapag bago ka lang. Ganun ba? Sige, maraming salamat Walang anuman. Halika, sumunod ka sa akin at ililibot muna kita rito. Talaga? Oo, makakatulong yun sa'yo para kahit papano ay malaman mo ng bawat sulok ng kumpanya. Maraming salamat talaga Pasensya na rin sa abala. Naku, wala yun. Parte ng trabaho ko na mag-entertain at tulungan ng mga bagong empleyado. Kaya naman hindi ito abala, no? Nakasunod lamang ang dalaga kay Jella habang nauuna itong maglakad. Kung tutuusin, hindi naman kailangan talaga ni Nathalie ng tulong. Pero dahil hindi siya nakatanggi sa naging alok ng babae kanina, ay hinayaan na lang niya. Malaki at malawak nga ang kumpanya ng boss nila. Patunay kung gaano ito katagumpay. Matagal nang alam ni Nathalie ang tungkol dito, pero aminado siya sa kanyang sarili na hanggang ngayon ay namamangha pa rin siya. Eto na ang top floor, Nathalie. Nandito ang opisina ni Sir Sebastian, pati na rin ang mga conference room na ginagamit niya kapag may meeting siya. I see. Maraming salamat sa tulong mo Matanong ko lang, saan ka pala nakapwesto? I mean, anong posisyon mo rito sa kumpanya? Sekretary ni Sir Sebastian. Ano? Nabalot ng pagtataka ang mukha ni Nathalie dahil sa naging reaksyon ng babae. Bakit? May problema ba? Sekretary ka niya? Like literal? Na sekretary? Ikaw? Sekretary ni Sir Sebastian? Oo. Siya nga. Teka, bakit parang gulat na gulat ka? Hindi ko alam kung narinig mo na ang tungkol dito pero bago ka pa makapasok dito kasi stricto si Sir Sebastian. Walang nagtatagal na sekretarya sa kanya dahil sa ugali niya. Ano ka ba? Ayos lang. Kailangan ko ng trabaho kaya naman handa akong magtiis. Sige, ikaw ang bahala. Good luck na lang sa'yo. Sige, mauna na ako Maraming salamat ulit. Nang makaalis ang babae ay naging seryoso na ang mukha ni Nathalie. Bagamat ang trabaho niya sa kumpanyang ito ay ang maging sekretarya ng boss nila, nakatatak sa kanyang isip kung ano ba talaga ang pakay niya dito. Alam niyang hindi ito magiging madali, pero wala siyang ibang pagpipilian. Nakasalalay sa tagumpay ni Nathalie ang magiging kapalaran ng lalaking mahal niya. Good morning, Sir Sebastian. Ako nga pala si Nathalie, ang bago niyong sekretarya. Masiglang bati ng dalaga nang makapasok siya sa opisina ng binata. Where have you been? Kanina pa kita hinihintay. Sorry sir, naligaw kasi ako. May isang empleyado rito ang tumulong sa akin at inilibot ako sa buong gusali. Umpisahan mo na yung trabaho mo. Marami ng papeles na nakatambak sa mesa mo. Nabaling ang tingin ng dalaga sa isang sulok ng silid. Dito rin po ang magiging opisina ko. Of course. Kailangan malapit ka sa akin. Para kapag may kailangan ako, ay madali kong maiutos sa'yo. Palihim na napangiwi si Nathalie. Sige po sir. Thank you po. Nang makapwesto ang dalaga ay agad na rin siyang nagsimula sa mga gawain niya. Maya't maya pa siyang napapabuntong hininga dahil sa dami ng mga papeles na nasa mesa niya. Wala siyang ibang magawa kundi ang isa-isahin ang mga ito. At dahil nakatuon ang atensyon ni Nathalie sa kanyang ginagawa, ay hindi na niya napansin ang paglipas ng oras. Napaigtad na lang siya sa gulat
nang mapagtanto niyang nasa harap na pala niya ang boss niya at diretsong nakatitig sa kanya. May kailangan ka po ba, sir? Kanina pa ako rito. Di mo man lang ako napansin? Ay, sorry po Nakafocus po kasi ako rito sa mga papeles na pinaaayos mo eh. Okay, good. Ipagpatuloy mo lang yan at di tayo magkakaroon ng problema. Pero huwag mo kalimutan magpahinga at kumain ng tanghalian. Napatingin si Natalie sa kanyang cellphone. Hala, tanghali na po pala no. Sige po, maraming salamat sir sa paalala. Halika, sumabay ka na sa akin mag-lunch. Po? Sabay na tayong kumain ng lunch. Bakit po? Anong bakit? Lunch break na. Kakain ako, kakain ka din. Pagsabay na tayo. Kailangan ba may malalim na dahilan? Nagulat lang po ako at nagtataka. At bakit? May narinig po kasi ako tungkol sa inyo. Mabilis na nagsalubong ang mga kilay ng binata. Katulad ng? Na strikto ka raw po. Sa sobrang strikto raw po eh. Wala pong nagtatagal na mga naging sekretarya mo noon. Naniniwala ka naman. Bahagyang ngumiti ang dalaga pagkatapos ay marahang umiling. Hindi po. Hindi ko naman po nakikita eh. Saka na ako maniniwala kapag napatunayan ko nang may ganun ka nga pong ugali. I see. Tara na. Mauubos na yung oras ng lunch break. Huwag mo na lang pansinin ng mga chismis na maririnig mo. Di na yun mawawala sa lugar na to. At kahit nag-aalinlangan, ay sumunod na lang si Natalie sa boss niya papunta sa cafeteria ng kumpanya. Ang tingin ng mga empleyadong nadadaanan nila ay mabilis na nababaling sa dalawa. Bakas ang gulat at pagtataka sa kanilang mga mukha dahil hindi nila inaasahan ang kanilang nakikita. Kahit ang mga taong nasa cafeteria ay nagulat nang makita nila ang pagpasok ng boss nila kasama ang sekretarya nito. Bakit ang OA naman nilang makatingin? Pabulong na tanong ni Natalie. Natalie, huy! Dito! Malakas na sigaw ni Jella pagkatapos ay saka na tumakbo para salubungin ng dalaga. Hi sir, magla-lunch po kayo rito? Yes. Wow, bago yun Ang tagal-tagal na po ng huling beses kang kumain dito sa cafeteria. I see. Kung ganon, kaya pala grabe makatingin ng mga tao rito ay dahil doon? Hindi makapaniwala ang tanong ni Natalie. Tumango si Jella bilang tugon pagkatapos ay saka hinila ang dalaga palayo sa boss nila. Oo, ganun na nga. Ang isang dahilan pa ay dahil kasama ka ni Sir Sebastian na kumain. Oh, ano problema nila ron? Hindi mo ba alam? May asawa na si Sir. Naku, sa dami ng chismosang empleyado rito, panigurado akong kung ano-ano agad ang nasa isip nila. Ay sus, wala naman akong pakialam kahit na ano pang sabihin o isipin nila. Narito ako para magtrabaho, hindi para magpa-apekto sa kanila. Ikaw ang bahala. Basta binalaan na kita Huwag ka nalang magugulat kapag may mga narinig ka, okay? Ngumiti si Natalie. Huwag ka mag-alala. Sanay naman ako sa ganyan. Kaya hindi na ako maapektuhan ng ganyan, no? Magkukwentuhan na lang ba kayong dalawa dyan? O kakain na tayo ng tanghalian? Biglang tanong ni Sebastian sa dalawang babae. Sorry po, sir. Babalik na ako sa pwesto ko, Kung may kailangan ka, lapit ka lang sa akin, okay? Hindi na nagawang magsalita ni Natalie dahil dali-dali nang naglakad paalis ang babae. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, magaan ang loob ng dalaga kay Jella. Kaninang umaga pa lamang sila nagkakilala pero parang ang dami na agad nilang napagkwentuhan. Sa kabila ng mga agam-agam ng dalaga, ang atensyon niya ay natuon sa boss niya na naglakad na palapit sa kanya. Seryoso ang mukha nito habang diretsyong nakatitig sa kanya. Sunod-sunod namang napalunok si Natalie. Kakaibang kabang bumalot sa katawan niya na parabang umaatras ang dila niya. Sinasadya mo ba talagang paghintayin ako? Po? Kakain ba tayo ng lunch? O magsasayang na lang tayo ng oras? Ay, oo nga pala. Pasensya na po. Let's go. Hindi ko naman makakain ng paghingim ng pasensya. Napakamot na lang ng batok si Natalie bago siya sumunod sa boss niya. Hindi pa rin mawala-wala ang tingin ng mga empleyadong nadadaanan nila. Pero binaliwala na lang yun ng dalaga. Mukha rin naman kasing walang pakialam si Sebastian sa mga ito.
Matapos bumili ng pagkain ay naghanap na silang dalawa ng bakanting lamesa. Mas lalong nagbulungan ng mga tao sa paligid nang makita nilang magkasama sa iisang mesa ang boss nila at ang sekretarya nito. Hi, Sir Sebastian. Malanding bati ng isang babaeng lumapit sa pwesto ng binata. Sino tong kasama mo, sir? Ngayon ko lang siya nakita rito sa kumpanya. Siya ang bago kong sekretarya. Hi, ako nga pala si Nathalie. Sekretarya mo? Impit na, natawa ang babae. Ilang babae pa ba ang papahirapan mo, sir? Sabi ko naman sa'yo, ako na lang ang gawin mong sekretarya eh. Kilalang kilala na kita, kaya naman alam na alam ko ng mga gusto mo. Hindi mangyari yan. Bakit naman, sir? Hindi ka nalugi sa akin, no? Bukod sa magiging sekretarya mo ko, pwede pang mas higit doon ang gawin natin. Nakaramdam ng inis si Nathalie dahil sa narinig niya. Napakuyom siya ng kanyang mga kamao ngunit pilit niya tong tinago sa ilalim ng mesa. Napatingin na lamang kay Sebastian ngunit hindi man lang niya mabasa kung ano ang iniisip nito. I'm a married man, Bianca. Do yourself a favor. Magkaroon ka naman ng hiya sa katawan mo. Bahagyang natawa ang babae. Bakit ako mahihiya? Ipinagsisigawan ko lang naman ang nararamdaman ko para sa'yo. I'm sorry, Nathalie. Nawalan ako ng ganang kumain. Tumayo ang binata pagkatapos sa isa kabumuntong hininga. Mauna na ako sa opisina ko. Sumunod ka na lang pagkatapos mo kumain. Po, hindi, sasabay na ako sa iyo, sir. Hahabol na sana ang dalaga sa boss niya, ngunit bigla namang hinablot ni Bianca ang braso niya. Kunot noon niya itong nilingon, ngunit mababakas ang inis sa mukha ng babae. Maya-maya pa ay isang babae pang lumapit. Nagtinginan silang dalawa pagkatapos ay isa kasabay na tumitig kay Nathalie. May kailangan ka ba? Excuse me? Bakit mo ko pinipigilan? Hindi pa ba halata para hindi ka makasunod kay Sir Sebastian? Nakakaabala ka sa trabaho ko, kaya pwede bang bitawan mo na lang ako? Trabaho mo? Baka naman ibang tinatrabaho mo. Ngumisi si Nathalie bago siya lumapit sa babae. Huwag mo kong igaya sa'yo, miss. Hindi pa kasing kapal na mukha mong mukha ko. Anong sinabi mo? Hoy! Magdahan-dahan ka sa pananalita mo. Hindi mo kilala ang babaeng to. Siya lang naman, si Bianca, ang anak ng business partner ni Sir Sebastian. Umayos ka kung gusto mong magtagal sa trabaho mo. Wala akong pakialam. Abat! Bitawan mo nga ako. Parasahang binawi ni Nathalie ang braso mula sa pagkakahawak ng babae. Uulitin ko, at sana naman ay tandaan nyo. Wala akong pakialam sa inyo, kaya sana ay huwag nyo rin akong pakialaman. Nagtatrabaho ako rito, kaya huwag kayong umiepal. Inirapan ng dalaga si Bianca bago siya tumalikod at naglakad paalis. Narinig pa niya ang pagdadabog ni Bianca pati na rin ang pagtawag nito sa kanya, ngunit hindi niya ito nilingon. Dire-diretso lang sa paglalakad si Nathalie hanggang sa makarating siya sa elevator at sa top floor ng gusali kung saan ang opisina ng boss nila. Sa kabilang banda, umugong ang bulungan sa cafeteria dahil sa nangyaring gulo sa pagitan ni Nathalie at Bianca. Ang lahat ay may kanya-kanyang opinyon patungkol sa sekretarya. May something talaga sa babaeng yun. Inis na angil ni Bianca. Napansin mo rin ba yun, Tina? Oo, girl. Kung makaasta, akala mo kung sino. Bago pa lang siya, pero akala mo kung sino na siya. Pero, napansin mo rin ba na parang close sila ni Sir? I mean, hindi naman nakikipag-usap sa kahit kanino si Sir, di ba? Pero tingnan mo naman yung kanina. Kahit yung mga naunang sekretarya ni Sir, di ba? Di naman niya kinausap ng ganun. Yeah, right. Ang akala ko, ako lang nakapansin nun ah. What if kabit nga siya ni Sir? Kabit? Paano naman magiging kabit ang babaeng yun? Napangiwi si Bianca. May asawa na si Sir. Tapos, malapit pa siya sa babaeng yun. Ano sa tingin mong mayroon sa kanila? Hoy, kayong dalawa. Itigil niyo nga yung mga pinagsasabi niyo na kung ano-ano tungkol kay Sir Sebastian at kay Nathalie. Sita ni Jella sa dalawang babae. Hanggang ngayon, hindi pa rin kayo nagbabago, no? Sana lang ay hindi marinig ni Sir ang mga sinabi niyo. Sigurado ako malilintikan talaga kayo. Huwag ka nang makialam. Kilala mo bang babaeng yun? Bakit pinagtatanggol mo siya?
Kanina ko lang siya nakilala at masasabi ko namang mabait at matino siyang babae kaya itigil niyo na yung pagchichismisan niyo tungkol sa kanya. Kung matino siya, bakit ganun na lang ang pakikitungo sa kanya ni Sir? Hindi ako maaring magkamali, may something sa kanilang dalawa. Ewan ko sa'yo, bahala ka na nga sa buhay mo kung anong gusto mong isipin. Ipanalangin mo na lang na sana hindi makarating kay Sir ang mga sinabi mo. Whatever. Sinagi pa ni Bianca ang balikat ni Jella bago ito tuluyang naglakad paalis, kasama ang kaibigan. Napabuntong hininga na lang ang babae dahil sa inasta ng katrabaho niya. Kahit papano, ay alam na niya at sanay na siya sa ugali ni Bianca dahil matagal na naman itong kilala bilang chismosa. Basta't may nakita siyang babae na napalapit kay Sir Sebastian nila, ay may nasasabi siya. Dimonyita! Iritabling singhal ni Jella at nilingon niya pa ang direksyong tinahak ng magkaibigan. Makakarma rin kayo mga chismosa kayo. Ako talagang pinakaunang tatawa kapag nangyari yun. Mabilis na lumipas ang mga araw at nagpatuloy si Natalie sa pagiging sekretarya ni Sebastian. Marami ng chismis ang kumakalat sa kumpanya, ngunit baliwala lang yun sa dalaga. Ang atensyon niya ay nakatuon sa trabaho niya bilang sekretarya at lalong-lalo na sa tunay na pakay niya kung bakit siya nandito sa kumpanya. Ang laki naman ng mga nawawalang pera dito sa mga report na to. Ano pa nangyayari dito? Nahihiwaga ang bulong ni Natalie. Hindi na talaga ako magtataka kung bakit pababa ng pababa ang kinikita ng kumpanya na to. Mas malaki pang nawawala kaysa pumapasok na pera eh. Isa-isa pang binuklat ng dalaga mga folder na nasa kanyang harapan. May mga pagkakataon din na sumusulyap siya sa paligid dahil pumuslit lamang siya sa kwartong ito. Hindi siya maaaring magpahuli sa kahit na sino dahil maaaring ikapahamak niya yon. Kung ako kay Sir Sebastian, tatanggalin ko agad ang mga taong nasa likod ng pagnanakaw na to. Grabe. Muling angil ni Natalie sa kawalan. Halos maitapo ng dalagang mga hawak niyang folder dahil sa pabagsak na pagbukas ng pinto ng silid na kinaroroonan niya. Mabilis na nagtambol ang dibdib niya dahil sa kabat mas lumalala pa yun nang marinig niyang mga yabag ng isang taong pumasok. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo rito? Sino ka? Nilingon ni Natalie ang pumasok. Bahagya pa siyang nagulat nang makitang may katandaan ng babaeng nasa harap niya ngayon. Napakagat siya sa pang-ibaba niyang labi habang nag-iisip siya ng idadahilan. Alam mo bang bawal pumasok ang empleyado rito? Tanging ang mga business partners lang ang pinahihintulutang pumasok dito. Ano po kasi? Nanlaki ang mga mata ni Natalie nang biglang hilahin ng matandang babae ang braso niya at kalad ka rin siya dito, palabas ng silid. Mabilis na naagaw ang atensyon ng mga empleyadong nadadaanan nila, pagkatapos ay agad rin silang nagbubulungan. Dapat ay parusahan ka dahil sa iyong ginawa. Hindi ka marunong sumunod sa mga patakaran ng kumpanyang to. Teka lang po, ano po kasi? Sebastian, sinong babaeng to? Nangunot ang noon ng binata pagkatapos ay sa kanya sinulyapan ng tingin si Natalie. Why? Nakita ko lang naman siya sa loob ng kwarto kung saan ilalagay ang mga reports ng kumpanya. Mahigpit nating pinagbabawal ang pagpasok doon. Kaya bakit siya naroon? Inutusan ko siyang pumunta doon. Tumayo si Sebastian at agad na naglakad sa pwesto ng matandang babae. Kung di mo pa alam, siya ang bago kong sekretarya. Inutusan ko siya. May kailangan akong papeles na doon nakalagay. Bagong sekretarya? Kailan pa? Kailan pa nagkaroon ng bagong sekretarya? Mga ilang linggo na rin. Hindi mo man lang sinabi sa akin. Paano kung hindi mapagkakatiwalaan ng babaeng to? Hindi mo kailangan mag-alala, ma. Ako mismo ang nag-interview sa kanya. Isa pa, kilala ko siya. Kaya naman sigurado kung mapagkakatiwalaan ko siya. Dapat ay maging maingat ka na, anak. Alam mo naman kung ano ang ginagawa ng mga tao para lang masiraan at mapabagsak ka. Kaya ko sarili ko, ma. Nilingon ni Sebastian ng dalaga na nasa tabi na niya. Natalie, she's my mother. Ma, siya si Natalie, ang sekretarya ko. Hello po, ma'am. Magandang araw po. Kinagagalak po kitang makilala. Imbis na sumagot, pinanlisikan lang ng matandang babae si Natalie. Inirapan niya ito pagkatapos ay saka lumabas ng opisina ng kanyang anak. Batid ng dalaga na may kakaiba rin sa ugali nito dahil sa inasta. Binaliwala na lang niya yon
dahil hindi naman yun kasali sa trabaho niya. Pagpasensya mo na siya ha. Sa dami kasi nang naninira sa akin ngayon. Napapraning na siya. Okay lang po, sir. Naiintindihan ko po. Babalik na po ako sa trabaho ko. O sige. Sa ikalawang pagkakataon, pumuslit na naman si Natalie sa pinagbabawal na si Lid. Alam niyang marami siyang matutuklasan sa lugar na ito at maaaring makatulong yun sa tunay na pakay niya. Hanggat maaari ay nais ng dalaga na matapos na ang kailangan niyang gawin sa kumpanyang ito ng maaga. Ginugol ni Natalie ang mga oras niya sa paghahalughog sa silid kung saan nakatago ang mga reports ng kumpanya sa mga nakalipas na buwan. Marami siyang bagay na nakita na talaga namang katakataka. Maging ang mga pangalan at mga konektado rito ay kinagulat niya. I need more time. Hindi pa ito sapat para patunayan ang diskubre ko. Pabulong na sambit ng dalaga. Hindi ko alam kung bakit nila ginagawang mga to kay Sir Sebastian. Pero mukhang matindi ang galit nila rito para umabot sa ganitong lahat. Lumabas na ng silid si Natalie. Nakakunot ang noo niya habang naglalakad sa hallway ng kumpanya nang makasalubong niya ang babaeng ayaw na ayaw niyang makita. Malayo pa lang ito makikita na sa mukha nito ang pagkairita. Napilit namang binabaliwala ni Natalie. Hoy, saan ka pupunta? Hindi mo ba nakita makakasalubong mo ko? Mataray na angil ni Bianca. Oo nga, bulag ka ba o sadyang syunga ka lang? Dagdag na singhal pa ni Dina. Ano bang gusto mong gawin ko? Ang magbigay pugay sa'yo sa tuwing makikita o makakasalubong kita? At huwag kang umasta na parang ikaw ang may-ari ng kumpanyang to. Pareho lang tayong empleyado rito, kaya pantay ang estado natin dito. Malapit ako kay Mrs. Martinez. Ibig sabihin lang nun ay dapat kang matakot sa akin. Kayang-kaya kitang ipatanggal sa trabaho mo. Bakit di mo subukang gawin? Hindi ako natatakot sa'yo, okay? Isa pa, hindi rin naman papayag si Sir Sebastian na matanggal ako rito. At paano ka naman nakakasigurado, Aber? Ngumisi ang dalaga para asarin ng dalawang babae. Try mong gawin para malaman mo kung bakit. Ano? Tumatawa si Natalie habang naglalakad palayo sa dalawang tsismosang magkaibigan. Hanggat maaari ay ayaw niyang masangkot sa kahit anong gulo sa kumpanyang ito. Pero hindi ibig sabihin nun ay hindi siya lalaban kapag minamaliit na siya ng iba. Dumiretso na lamang ang dalaga sa opisina ng boss niya para gawin naman ang mga trabaho niya roon. Halos mapaigtad naman siya sa gulat nang bigla na lang bumungad sa kanyang mukha ni Sebastian nang bumukas ang pinto ng elevator. Pilit siyang napangiti para pagtakpan ang hiya na bumabalot sa kanya. Where have you been? Seryosong tanong ng binata. Baka nakakalimutan mong may trabaho ka bilang sekretarya ko. Hindi naman po sa ganun, sir. Hindi ko lang po napansin ang paglipas ng oras. Sa susunod mag-iingat ka. Hindi ka maaring mabuking ng kahit sino rito sa kumpanya. Oo po, sir. Maraming salamat po pala ulit dahil pinagtakpan niyo ko kanina. Of course. Hinarap ni Sebastian ng dalaga pagkatapos ay lumapit siya rito. Alam mo namang gagawin ko lahat para sa'yo, di ba? Po? Ano pong ibig niyo sabihin, sir? Alam mo kung ano ibig kong sabihin, Natalie. Kapag tayong dalawa lang, ay hindi mo na kailangan magmaang-maangan. Wala namang ibang makakarinig sa atin dito Bigla na lang tumigil ang elevator at namatay pa ang ilaw dito. Mabilis na nabalot ng kabahang dalaga. Habang nagtaka naman si Sebastian. Maya-maya lang ay naramdaman na ni Natalie ang panginginig ng kanyang mga kamay na di nagtagal ay umabot na sa buo niyang katawan. Hey, are you okay? Bakit nanginginig ka? Dilim, sir. Takot ka sa dilim? Napakagat sa pangibabang labi si Natalie dahil sa labis na kahihiyan. Opo, may phobia po ako sa dilim. Nanlaki ang mga mata ng dalaga dahil sa gulat nang maramdaman niya ang paghawak ni Sebastian sa mga kamay niya. Maya-maya lang ay naramdaman na rin niya ang init na nanggagaling sa katawan nito. Sunod-sunod siyang napalunok. Kahit madilim ang paligid, batid niyang magkalapit lamang sila ng binata dahil kahit ang paghinga nito ay nararamdaman niya sa ulo niya. Huwag ka mag-alala. Nandito naman ako Hindi kita pababayaan. Bakit po biglang tumigil ang elevator? Hindi ko rin alam. Baka nagkaroon ng problema sa power. Maayos po kaya ito agad? Bakit?
Gusto mo na ba makaalis ka agad? Di mo ba naisip na pagkakataon natin to para masolo ang isa't isa? Hindi ito ang tamang oras para sa ganyan. Napasinghap si Natalie. Nang biglang hawakan ng binatang dibdib niya. Mariin siyang napapikit, pilit pinipigilan ang kanyang sariling makagawa ng kahit anong ingay. Sinubukan niyang itulak si Sebastian, ngunit mas pinaglapit lang nito ang mga katawan nilang dalawa. Sir, anong ginagawa mo? Ilang linggo na akong nagpipigil, Natalie. Sabik na ako sa'yo. Ay, sir, hindi pwede. Baka mahuli tayo. Wala namang ibang tao rito, ha? Pero kapag biglang naayos ang elevator, Magtiwala ka sa akin, okay? parang nagsusumamo na ang tinig ng binata at may kakaibang dating na yon sa pandinig ni Natalie. Please, hindi ko alam kung hanggang kailan ko kayang pigilan ang sarili ko eh. Bakit mo kasi kailangan pang gawin yan? Alam mo kung bakit ko ito ginagawa. Hindi ko na kailangan ipaliwanag sa'yo ulit yun. Napabuntong hininga ang binata. Baka naman, pwede kitang hawakan o halikan kapag tayong dalawa lang ang magkasama. Kailangan nating maging maingat. Hindi tayo pwedeng mahuli dahil magkakaproblema ako sa ginagawa ko. Kahit saglit lang, Natalie. Kahit saglit lang, please. Ilang linggo na simula nung pumasok ka sa kumpanya ko. Parang ibang tao ka na talaga dahil sa ginagawa mo. Kailangan yon, okay? Alam mo namang ginagawa ko to para sa'yo, di ba? Naiintindihan ko naman yun. Pero sana naman, huwag mong ipagkait sa akin maging sweet sa'yo kapag tayong dalawa lang. Natawa na lang ang dalaga habang umiiling. Diyos, para ka talagang bata. Hindi naman to magtatagal. Hindi na naituloy ni Natalie ang sasabihin niya nang bigla na lang siyang halikan ng binata. Mabuti na lang at madilim ang paligid. Hindi nila kita ang mukha ng isa't isa. Ang malumanay na halik ay unti-unti na lang naging mainit at mapusok. Tumutugo na rin ang dalaga na parabang uhaw na uhaw siya. Ang kamay nilang dalawa ay naglalandas sa iba't ibang bahagi ng katawan ng isa't isa. Seb, huwag ka mag-alala, okay? Hindi pa magbubukas ang elevator. Kaya walang makakahuli sa atin. Naramdaman na lang ni Natalie ang pagpasok ng isang kamay ng binata sa suot niyang palda. Impit siyang napadaing nang paglaruin ng binatang daliri nito. Sa bukana niya, parang isang musika naman sa pandinig ni Sebastian ang bawat pigil na pag-ungol na ginagawa ng dalaga. Kaya naman, mas ginaganahan siya. Sebastian. Shh. Akong bahala sa'yo, okay? Dadaling kita sa langit. Hindi yun ang iniisip ko. Nasa elevator tayo. And so, hindi ba mas exciting ang mga ganun? Hindi ito ang tamang lugar para gawin ang mga ganito. Gusto mo bang lumipat tayo? Kinapkap ni Natalie ang suot niya. Nang ganito ang ayos ko. Paano kapag binakasalubok tayo paglabas natin dito? Isa pa. Hindi nga gumagana tong elevator, di ba? Biglang umilaw ang cellphone ng binata pagkatapos ay may pinindot lamang siya roon. Maya-maya lang bumalik na ang ilaw ng elevator at bigla na lang din itong umandar. Nanlaki ang mga mata ng dalaga dahil sa nakita niya. Napangiwi na lang siya bago niya hinampas ang braso ni Sebastian. Kinokontrol mo lang palang elevator? Ibig sabihin ikaw din ang dahilan kung bakit bigla yung tumigil kanina? Pilyo namang natawa ang binata. Siyempre, wala ka ng oras sa akin eh. Ako na lang gubuha ng paraan para magkaroon tayo ng oras. Sira ka talaga. Nang bumukas ang pinto ng elevator, ay nasa top floor na sila. Hinawakan ni Sebastian ang kamay ng dalaga pagkatapos ay dali-dali niya itong hinila palabas. Hindi tuloy nagkaroon ng pagkakataon na makapag-ayos ng sarili si Natalie. Lingid sa kanilang kaalaman, may nakakita sa kanilang dalawa habang nagmamadali sila papunta sa opisina ng binata. Dito talaga natin gagawin? Nag-aalin lang ang tanong ng dalaga. Nakalak naman ang pinto. Inaam lang yung boses mo para wala makarinig sa'yo. Napasimangot si Natalie. At paano ka naman nakasisigurado na magiging maingay ako? Hinahamon mo ba ako? Hindi. Bago pa matapos ng dalaga ang kanyang sasabihin, ay nilapitan na siya ni Sebastian at agad na hinalikan. Hindi rin ito nagsayang ng oras. Isa-isang tinanggal ang butones sa suot na blouse ni Natalie.
Namalaya na lang ng dalawa na wala na silang saplot parehas. Nakaupo si Sebastian sa kanyang swivel chair at nakapatong naman sa kanyang dalaga. Napuno ng impit na mga ungol ang opisina ng binata. Parehong mabibigat ang paghinga nilang dalawa dahil sa kakaibang sensasyong bumabalot sa kanilang katawan. Hindi lubos akalain ni Natalie na may mangyayari sa kanilang dalawa ng boss niya dahil mahigpit na kasunduan nila ay kailangang mapapaniwala nila ang mga tao sa kumpanya na hindi sila magkakilala. Seb, Malapit na ako, Natalie. Konti na lang. napapikit ang dalaga. Kailangan mo pa talagang sabihin yan. Ang akala ko kasi, patitigilin mo na ako eh. Dahan-dahan lang. Bakit sa akin mo sinasabi? Ikaw to nasa ibabaw. Ikaw ang kumikilos. Kahit na sinasalubong mo naman ng pagbayong bawat pagkilos ko eh. Napaiwas ng tingin si Natalie. Ramdam niya ang init sa kanyang mukha dahil sa kahihiyan. Napakagat na lang siya sa pangibaba niyang labi ng kumilos na naman ng binata. Pinilit niya ang kanyang sarili na huwag gumawa ng ingay. Ngunit nabigo siya. Habang tumatagal ay mas lalong bumibilis ang pag-ulos ni Sebastian. At dahil doon ay mas lalong nawawala sa ulirat ang dalaga. Sir, halos mapalayad si Natalie dahil mas lalo pang sinagad ng binata ang bawat pagbayo nito. Napahawak siya sa buhok ng boss niya at kasunod nun ay impit nilang pag-ungol hanggang sa marating nila ang rurok ng kaligayahan. That was awesome. Nakangising, sambit ni Sebastian. Pwede na ba akong umalis sa ibabaw mo? Mamaya, ninanamnam ko pa ang init ng loob mo. Hinampas ni Natalie ang balikat ng binata. Sira ka talaga, yung bibig mo na naman ha. Totoo naman kasi sinasabi ko ha. Natawa si Sebastian. Huwag ka nang mahiya. Di lang naman itong unang beses na ginawa natin to eh. Alam ko naman yon, pero pwede namang paghinay-hinay ka lang sa mga pananalita mo. Masyado kang diretsahan sa mga sinasabi mo eh. Paano na lang kung... Hindi na naituloy ni Natalie ang pagsisermon niya dahil hinalikan na siya ng binata. Napayakap na lang siya sa batok nito at naramdaman niya ang pagpulupot ng mga braso nito sa bewang niya. Nakapatong pa ang dalaga kay Sebastian habang nananatiling nasa loob niya. Ang talong nito. Kakaibang saya ang naramdaman nilang dalawa dahil sa ginawa nila. Para bang nakamtan nilang pareho ang matagal na nilang inaasam-asam. Sa paglipas ng mga araw ay ipinilit ni Natalie na ituon ang atensyon niya sa trabaho niya bilang sekretarya ni Sebastian at sa pag-iimbestiga niya. Hindi yun naging madali dahil na rin sa naging pagbabago sa pakikitungo nila sa isa't isa sa tuwing silang dalawa lang ang magkasama. Ano na namang problema ng mga empleyadong to? Kunot noong bulong ni Natalie habang naglalakad siya sa hallway ng kumpanya. Natalie! Napalingon ng dalaga sa gawin ng kung sino ang tumawag sa kanya. Oh, Jella, bakit? May kailangan ka ba? Nabalitaan mo na ba? Ang alin? Kalat na sa buong kumpanya yung chismis. Chismis? Tungkol saan naman? Tungkol sa'yo. Hinila ni Jella ang dalaga palapit sa kanya. May nakakita raw sa inyo ni Sir Sebastian sa elevator ng isang araw. Gulo-gulo raw ang mga suot nyo at nagmamadali raw kayo nagpunta sa opisina niya. Nanlaki ang mga mata ni Natalie. Ano? May isa pang nakapagsabi na may ungol daw silang naririnig sa opisina ni Sir Sebastian. Ano naman ang kinalaman ko dyan? Ikaw ang sinasabi sa chismis na kasama ni Sir. Kabit ka raw ni Sir Sebastian. Kabit? Oo. Alam ng lahat na may asawa kasi si Sir Sebastian eh. Wala na lang siya rito sa Pilipinas kasi may inaasikaso raw sa ibang bansa. Wala naman kami koneksyon ni Sir. Mabilis talaga kumalat ang mga chismis dito, Natalie. May katotohanan man o wala basta't makakasira sa ibang tao ay kumakalat. Kaya pala gano'n na lang makatingin yung mga nadadaanan kong empleyado. Napailing si Natalie. Sa isip-isip niya ay sinisisi na niya si Sebastian. Huwag kang mag-alala, girl. Akong bahala sa'yo. Ipagtatanggol kita sa oras na may marinig akong sinasabi silang masama tungkol sa'yo. Pilit na natawa ang dalaga. Hindi mo naman kailangan gawin yun. Baka ikaw pang mapahama kapag ginawa mo yun. Ayos lang no, hindi naman pwedeng hayaan ko na lang silang siraan ka. Hayaan mo na lang sila. Sanay naman ako sa chismis. Isa pa,
Kahit na anong paliwanag gagawin natin sa mga yan, ay mas paniniwalaan nilang mga nasa isip nila. Mahirap baguhin ang laman ng mga isip ng ibang tao. Para kang kumakausap sa bato. Sa bagay. Don't worry, okay? Kaya ko rin naman ang sarili ko eh. Salamat din pala ha, sinabi mo sa akin. Kung hindi, baka hindi ko pa malalaman na may chismis na pala tungkol sa akin. Wala yun. Ano ka ba? Nagsimula nang maglakad ang dalawang babae papunta sa elevator. Nang bumukas ang pinto nito, ay bumungad sa kanila si Bianca. Mabilis na nagsalubong ang mga kilay nito nang makita ang magkaibigan. Nandito na palang kabit ni Sir. Kaya naman pala malapit sila sa isa't isa. May iba pala silang tinatrabaho. Pasaring na angil ni Bianca. Tama ka sis. Nakakadiri. May asawa pa talagang nilalandi. Hoy, itikom yung mga bibig nyo. Inis na si Tanigela sa dalawang babaeng nasa harap nila. At bakit ko naman gagawin yun? Totoo naman ang sinabi ko ha. Kabit ni Sir ang babaeng yan. Hindi siya kabit, okay? Kayo lang naman ang nagpapakalat niyan eh. Nakita mismo ng dalawang mga mata ko, silang dalawa ni Sir sa elevator. Depensa ni Dina. Naging seryoso ang mukha ni Nathalie habang diretsyong nakatitig sa dalawang babae. Kung ganon, kayo palang nagpapakalat ng chismis na yon. Oo girl, chismosa kasi ang dalawang yan eh. Bakit? May angal ka? Matapang na tanong ni Bianca. Ngayon ba sabihin sa akin na trabaho lang ang pinunta mo rito? Huling-huli ka na, kaya hindi ka na makakatanggi pa. Para sabihin ko sa'yo, hindi ako kabit ni Sir Sebastian. Wala ka nang maluloko rito, no? Nakita ka nang kasama si Sir na lumabas sa elevator at gulo-gulo pang mga damit nyo. Nasira ang elevator ng araw na yon. Nagpanik lang ako. May mga ungol ding naririnig sa opisina ni Sir. Kayong dalawa lang naman ang naroon na. Wala akong kinalaman sa bagay na yan. Si Sir na lang ang tanungin nyo. Ang kapal talaga ng mukha mo magmaang-maangan. Dahil sa lakas ng mga boses ng 4 na babaeng nagtatalo, ay naagaw nilang atensyon ng mga empleyado na malapit sa pwesto nila. Umugong na ang mga bulungan sa paligid. Napailing na lamang si Nathalie ngunit nanatili pa ring seryoso ang mukha niya. Huwag mo nang sayangin ang oras natin, Bianca. Wala akong alam sa sinasabi mo. Kung gusto mo, ipagpatuloy mo lang ang pagkakalat mo ng chismis. Wala naman akong pakialam sa'yo at sa mga ginagawa mo. Isa pa, mukhang sa chismis ka nabubuhay, kaya hindi kita pipigilan. Tumawa ng malakas ang babae. Sino ka naman sa inaakala mo para pigilan ako ha? Gagawin ko kung anong gusto ko. Naglakad na si Nathalie at nilampasan niya ang dalawang babae na nagkaharap sa elevator. O di sige, ikaw ang bahala. Ano? Hoy! Hindi pa tayo tapos! Hahabol pa sana si Bianca, pero hinarangan na sila ni Jella. Nagpapapadyak na lang sa inis ang babae hanggang sa tuluyan ng sumaradong pinto ng elevator at makaalis ang dalaga. Nakahinga na ng maluwag si Nathalie. Ang buong akala niya ay magtatagal pa siya sa walang kwentang pakikipagtalo niya roon. Mabuti na lang at nakahanap siya ng magandang pagkakataon para umalis. You're late. Seryosong komento ni Sebastian nang makapasok ang dalaga sa opisina niya. Saan ka nanggaling at ngayon ka lang? Sa baba, hinarang ako ng babaeng naghahabol sa'yo. Naghahabol? Si Bianca, hindi ba't may gusto sa'yong isang yun? Tumayo ang binata at naglakad palapit kay Nathalie. Nagsiselos ka ba? Bakit naman ako magsiselos, Aber? Naiinis ako sa kanya dahil chinichismis niyang kabit ako. Ano? Kanina ko lang din nalaman. Ilang araw na palang kalat sa kumpanya, nakabit mo raw ako. Kasalanan mo to eh. Bakit ako? Anong kanalaman ko dyan? May nakakita sa atin nung nasa elevator tayo. Ikaw may kasalanan nun. Kaya ikaw talagang sisisihin ko. Natawa si Sebastian. Pagkatapos ay sa kanya niyakap ang dalaga. Huwag mo nalang pansinin. Wala naman sila magagawa eh. Ayoko lang na magkaroon ng problema sa ginagawa ko rito sa kumpanya mo. Malapit na akong matapos sa pag-iimbestiga ko eh. May natuklasan ka na ba? Saglit na natahimik si Nathalie. Sa ilang araw kasing nakalipas ay pinagpatuloy niya ang pag-iimbestiga. May mga natuklasan siyang nakakagulat na mga bagay na hanggang ngayon ay hindi pa niya alam kung dapat niya bang sabihin sa binata. Hey, sabihin mo sa akin. May natuklasan ka na ba?
Hindi pa ito ang tamang oras para sabihin sa'yo eh. Nangunot ang noon ni Sebastian. Anong ibig mong sabihin? Kailangan ko pa kasi ng pruweba para mas mapatunayan kung sila nga ang may pakana ng lahat ng nangyayari sa'yo at sa kumpanya mo. Sila? Ibig sabihin, hindi lang isa ang naninira at nagpapabagsak sa akin. Bahagyang tumango ang dalaga. Huwag kang mag-alala. Malalaman mo rin ang lahat. Malapit na. Kumawala ang binata sa pagkakayakap niya kay Nathalie at hinarap niya ito. Bilisan mo na, okay? Di ko na ata alam kung hanggang kailan ko baka kaya itong pagpapanggap natin. Kaunting tiis na lang. Hinawakan ng dalaga ang mga pisngi ng binata. Wala rin akong balak na patagalin to, lalo na't kabit na ang tingin sa akin ng mga empleyado mo. Natawa si Sebastian. Saglit pa silang nag-usap bago sila pumunta sa mga pwesto nila at magsimulang asikasuhin ang kanilang mga trabaho. May mga pagkakataon pa nga na palihim na sinusulyapan ni Nathalie ang binata. Hindi pa rin siya sigurado kung ano ang dapat niyang gawin sa mga natuklasan niya. Alam niya kasing magiging malaki ang epekto noon kay Sebastian, oras na malaman nito ang katotohanan. Ginugol ni Nathalie ang mga oras at araw niya sa pag-iimbestiga. Habang tumatagal ay mas lalong nagiging malinaw ang lahat dahil na rin sa mga ebidensyang nakukuha niya. Hindi niya lubos akalain na magagawa nga ito ng mga taong malapit kay Sebastian mismo. Nathalie! Nathalie! Humahangos na pumasok sa opisina ni Sebastian si Jella. Hinihingal na rin ito pero dumiretso agad ito sa pwesto ng dalaga. Si Mrs. Martinez, nandito, hinahanap ka. Ha? Bakit ako? Anong kailangan niya sa akin? Hindi ko rin alam eh. Pero mukhang nalaman niya yung tungkol dun sa chismis na kumakalat sa kumpanya. Anong sinasabi mo? Kunat noong tanong ni Sebastian. Naku, pasensya na po sir, hindi kita napansin. Ulitin mo yung sinabi mo kanina. Nandito si Mama? Opo sir, mukhang galit na galit nga po eh. Sigurado po kung nalaman niya yung chismis tungkol sa inyong dalawa ni Nathalie. Hindi... Sebastian! Papagsak na bumukas ang pinto ng opisina ng binata at agad na pumasok si Mrs. Martinez. Ano itong nababalitaan ko? Na may kabit ka raw rito sa opisina mo? Chismis lang yun, Ma. Huling-huli na raw kayo. Kaya naman hindi ako naniniwalang chismis lang yon. Napailing si Sebastian. Mas paniniwalaan niyo pa yon kaysa sa akin na anak niyo? Nakarating sa akin ang lahat. At talagang yung sekretarya mo pa ang kumakalantari sa'yo. Nag-iisip ka pa ba, Sebastian? May asawa ka na, hindi ba? Hindi ko pa nga nakikita ang asawa mo. Malalaman ko na naman na may kabit ka na. Wala nga akong kabit, Ma. Hoy, babae. Layuan mo tong anak ko. May asawa na yan. Kaya tigil-tigilan mo na ang pag-aali-aligid mo sa kanya. Wala akong ginagawa sa anak niyo. Huwag ka daw magsinungaling, Nathalie. Alam na naming lahat ang tungkol sa pagiging kabit mo, no? Nakangising naglakad papasok ng opisina si Bianca at agad siyang lumapit sa matandang babae. Kung ako sa'yo, tatanggalin ko na sa trabaho yan, tita. Sa tingin niyo ba papayag ako? Seryosong tanong ni Sebastian. Ano bang nakita mo sa babaeng yan, anak? Humanap ka na lang ng ibang sekretarya mo, yung hindi ka aahasin. Hindi niya ako inaahas, Ma. Hindi ko siya kabit at wala akong kabit. Bakit ba ayaw mo maniwala sa akin? Ako ang anak mo. Kahit na ano pa pang pagsisinungaling ang sabihin mo, hindi na siya maniniwala sa iyo, Sir Sebastian. Anong kalokohan na naman bang sinasabi mo sa kanya, Bianca? Sinabi ko lang naman po ang totoo na ang babaeng yan ay kabit mo at may nangyayari sa inyo rito mismo, sa opisina mo. Hindi ka na nahiya. Ang landi-landi mong babae ka. Nagulat na lang sina Sebastian nang biglang sugurin ni Mrs. Martinez si Nathalie. Hinila nito ang buhok ng dalaga pagkatapos ay kinaladkad palabas ng opisina ng anak niya. Nang dahil doon, mabilis na nagtumpukan ng mga empleyado na nais makiusyoso sa nangyayaring gulo. Mano ba? Huwag mong saktan si Nathalie. Kung hindi mo pa aalisin ang malanding babaeng ito sa kumpanya, ako mismo ang gagawa. Aray ko, bitawan mo ako. Manahimik ka. Dapat lang sa'yo yan dahil malandi ka. Nakisali na rin si Bianca sa pagsabunot sa dalaga. Kung hindi ba idahas si Sir Sebastian, hindi sana mangyayari to sa'yo. Aray ko, aray. Ma! Bianca, ano ba?
Pilit hinila ni Sebastian ang kanyang ina palayo kay Natalie habang si Jella naman ay sinasabunutan na rin si Bianca para ilayo ito sa dalaga. Pilit namang kumakawala si Natalie mula sa dalawang babaeng ngunit sadyang matitibay ang mga ito. Habang tumatagal ay mas lalong tumitindi ang kirot at sakit na nararamdaman ng dalaga hanggang sa hindi na rin niya mapigilan ang sarili niya. Sinabunutan na rin niya si Bianca matapos niyang itulak palayo si Mrs. Martinez. Ang tagal ko nang nagtitimpi sa'yo. Pinababayaan kita sa kahit anong trip ko dahil ayoko ng gulo. Pero inuubos mo talaga yung pasensya ko. Sa isang iglap, nakalupaypay na sa sahig si Bianca habang nasa ibabaw niya ang dalaga. Wala akong ginawang masama sa'yo, pero ikaw talaga tong naghahanap ng gulo. Ha? Ano ba talagang problema mo sa akin, ha? Naiinggit ka ba dahil malapit ako kay Sebastian at ikaw hindi? Ano? Rico, bakit ako maiinggit sa'yo? Hindi ba? Ha? May gusto ka sa kanya. Nagpapapansin ka nga lagi sa kanya, di ba? Hindi mo ba matanggap na close kami at kayo hindi? Teka, Rico, bitawan mo ako. Sa pagkakataong ito, si Natalie naman ang pinipigilan at inaawat ni na Sebastian at Jella. Hinila nito palayo ang babae pero bago ito tuluyang makaalis, sa ibabaw nito ay sinipa niya pang sikmura ni Bianca. Parang nanunood ng pelikulang mga empleyadong nakapalibot sa kanila. Meron silang kanya-kanyang komento sa nangyayari at may mga nagpustahan pa nga kung sino ang matatanggal sa trabaho. Buisit kang babae ka? Sino ka ba sa akala mo ah? Ang kapal na mukha mo para saktan ako. Ikaw ang makapalang mukha, Bianca. Akala mo hindi ko alam ang mga kagaguhang ginagawa mo sa kumpanyang to at kay Sebastian? Nilingon ni Natalie ang ina ng binata. Isa ka pa. Tumigil ka na ho sa pagpapanggap na may pakialam ka kay Sebastian dahil ikaw naman ang unang-unang nag-aasam ng pagbagsak niya. Wala akong alam sa sinasabi mo. Anong ibig mong sabihin? Nagtatakang tanong ni Sebastian. Dali-daling pumasok sa opisina ng binata si Natalie. Paglabas niya, meron siyang hawak-hawak na envelope. Inabot niya yun kay Sebastian at agad naman itong binasa ang laman nun. Hindi maitago ng binata ang kanyang pagkagulat dahil sa mga nakikita. Maya-maya lang ay napatingin siya sa kanyang ina. May bahid na galit sa kanyang mga mata. Totoo ba? Totoo ba to? Ikaw ang nag-utos na siraan ako at pagnakawan ako? Hindi makapaniwala ang tanong ng binata. Ano? Ano ba namang kalokohan yan, anak? Hindi ko ibagagawa sa'yo. Nagsisinungaling ang babaeng yan. At si Bianca ba? Inutusan mo para magnakaw sa kumpanya ko? Ha? Wala akong alam sa sinasabi mo. Umiiling na singhal ni Bianca. Malinaw na malinaw sa mga papeles na tong lahat. Ang mga nawawala kong pera, kung saan napunta at kung kailan to ninakaw. Meron din itong mga dokumento na nagpapatunay na magkasabwat kayong dalawa. Anak, ako ang paniwalaan mo. Hindi ko magagawa yan sa'yo. Tumigil ka, Mrs. Martinez. May record din ako ng CCTV kung saan kitang-kita at dinig na dinig ang pag-uusap yung dalawa. Hindi kayo makakatanggi pa. Ma, paano mo nagawa to sa akin? Wala akong ginagawa, anak. Baka nang lahat ng babaeng yan. Gusto niya lang sirain tayong dalawa. Bakit ba mas maniniwala ka pa sa kanya? Nilapitan ni Mrs. Martinez ang kanyang anak. Maniwala ka sa akin, sir. Hindi ko magagawa yun sa'yo. Hawak ko ng ebidensya, ma. Bakit? Ano bang naging kasalanan ko sa'yo? At humantong pa tayo sa ganito? Lumayo ang binata sa kanyang ina. Kitang-kita ang pagkasuklam sa kanyang mukha habang nakatitig kay Mrs. Martinez. Maya-maya lang ay nabaling ang tingin niya kay Bianca. Hindi pa rin makapaniwala si Sebastian sa mga nalaman niya. Oo nga't gusto niyang malaman kung sino bang nagtatraidor sa kanya sa sarili niyang kumpanya at ang naninira para mapabagsak siya. Pero hindi naman niya lubos akalain ang mga taong ito pala, ang mga salarin. Ibang klase ka talaga, Natalie. Sisirain mo pati relasyon nilang mag-ina. Hindi ka ba nahihiya? Ngumisi ang dalaga. Ikaw, hindi ka ba nahihiya? Nalaman na ng lahat ang ginawa mong kalokohan sa kumpanyang to. Kung ako sa'yo, uumpisahan ko nang maghanap ng magaling na abogado dahil sigurado akong sa kulungan ka pupulutin. Hindi ako natatakot sa'yo. Hindi mo ako kilala at mas lalong hindi mo alam kung ano ang mga kaya kong gawin. Ako ang hindi mo kilala, Bianca. Baka magulat ka kapag nalaman mo kung sino talaga ako.
Bigla na lang niyakap ni Natalie ang braso ni Sebastian. Baka mas lalo kang maglupasay dahil sa inggit at galit kapag nalaman mo kung bakit nga ba malapit kami sa isa't isa ng lalaking inaasa mo. Sebastian, anak. Huwag kang lumapit sa akin, Ma. Sino ba sa buhay mong babaeng yan? At mas naniniwala ka pa sa sinasabi niyan kesa sa akin na nanay mo. Hindi ka naman nagpakaina sa kanya, di ba? Dahil umpisa pa lang, hindi naman talaga ikaw ang tunay na ina ni Sebastian. Nagulat ang lahat ng tao sa paligid dahil sa mga sinabi ni Natalie. Kahit ang binatay na patitig sa kanya na parabang naghihintay ng susunod na sasabihin niya. Doon pa lamang napagtanto ng dalaga na kahit si Sebastian ay hindi alam ang tungkol sa bagay na yun. Ano bang sinasabi mo ha? Ako ang ina ni Sebastian. Totoo bang sinabi ni Natalie? Tumangawang dalaga. Nung malaman kong si Mrs. Martinez ang punot dulo ng lahat ng paninira at pagnanakaw sa iyo, napagdesisyonan kong magsagawa pa ng mas malalim na pag-iimbestiga. Kasi kahit ako, nagtataka kung paano magagawa ng isang ina sa kanyang anak ang ganitong bagay. Di ba? Doon ko nalaman na hindi siya ang tunay mong ina. Hayop ka! Kung ganun ay totoo nga. Hindi nga ikaw ang totoo kong ina. Sabihin mo na sa akin ang totoo. Si Sebastian. Kaya ba ginagawa mo to sa akin ngayon? Ha? Dahil hindi mo naman ako tunay na anak? Oo. Hindi ako ang tunay mong ina. Ano? Masaya ka na? Ano pa ba ang gusto mong malaman? Bakit ko ginawa lahat sa'yo to? Simple lang naman. Dahil ang magaling kong asawa ay naisipang ipamana sa'yo ang lahat ng ari-arian niya. Nang mamatay siya, sa'yo napunta ang lahat. Inampun ka lang naman namin, pero ikaw pang nakinabang sa lahat ng pinaghirapan ng asawa ko. Ako dapat yun Sa akin dapat mapupunta ang lahat ng naiwan niya. Bakit di niyo na lang sinabi sa akin? Wala akong pakialam sa pinamana sa akin ni tatay. Kung gusto niyo makuha yun, ibibigay ko naman yun sa inyo ha. Hindi na kailangang umabot sa ganitong lahat. Unti-unti nang nanggigilid ang mga luha ni Sebastian. Nang mga sandaling yon, matinding sakit at lungkot ang bumabalot sa kanya. Pakiramdam niya'y kasinungalingan ang lahat sa kanyang buhay. Hindi niya lubos akalain na magagawa itong itago sa kanya ng kanyang mga magulang. At higit sa lahat, ay tatraydorin pa siya ng taong tinuturing niyang ina. Kung wala ka, hindi na ako magkakaroon ng problema. Sa akin mapupunta ang lahat ng naiwan ng asawa ko. Kung wala ka, wala sana akong problema. Inuturin mo ba talaga akong isang anak? Oo naman, Sebastian. Noong simula. Pero nang mamatay ang asawa ko, doon ako nagsimulang masuklam sa'yo. Bigla na lang tumawa ang binata. Mas masakit pa to. Kesa sa pagkawala ni tatay. Tuluyan ang umagos ang mga luha ni Sebastian. Agad naman siyang niyakap ni Natalie para aluin. Naging madamdami ng mga sandaling yon. Parang kanina lang ay nagkakagulo sila at nakikiusyoso ang mga tao sa paligid nila. Pero ngayon ay makikita na rin ang awa sa mga mukha ng mga empleyadong nasa paligid. Wala nang saysay ang pagpapanggap ko, Sebastian. Alam mo na ang lahat at narinig mo na rin sa akin ang buong katotohanan. Hindi na magbabago pa ang nangyari na. Wala nang magbabago pa. Meron. Hinarap ni Natalie ang matandang babae. Ang buhay mo, magbabago pa dahil sa bilangguan ka na mapubulok. Anong sinabi mo? Hindi ako ipapakulong ni Sebastian. Mapapatawad niya ako dahil ako ang tumayong ina niya. Hindi na mangyayari yan dahil sisiguraduhin kong makukulong ka pati na rin yung tsismosa mong kasabwat. Excuse me? Ako bang tinutukoy mo? Maarting angil ni Bianca. May iba pa bang tsismosa rito? Whatever. Hindi ako natatakot sa pagbabanta ng isang kabit, no? Kung may dapat makulong dito, ikaw yun. Hindi ko kabit si Natalie. Pinahid ni Sebastian ang mga luha sa kanyang pisngi. Muli na namang naging seryoso ang mukha niya. Ang totoo niyan, si Natalie lang naman ang nag-iisang babae na nagpapatibok ng puso ko. Ang nag-iisang babae na nagparamdam sa akin ng tunay na pagmamahal. Anong ibig mong sabihin, anak? Huwag mo na akong tawagin anak. Total hindi mo rin naman pala ako tinuring bilang isang anak. Mapait na singhal ng binata. At para sa kalaman yung lahat,
Si Natalie, babaeng pinakasalan ko ilang buwan na ang nakakalipas. Siya, ang asawa ko. Napuno ng bulungan ng mga empleyado ang paligid. Marami ang nagulat pero mas kapansin-pansin ang reaksyon ni Mrs. Martinez at Bianca. Ngumisi naman si Natalie para asarin ang dalawang babae. Nang mga sandaling yon, alam nilang mag-asawa na ito na ang oras para tapusin ang kanilang pagpapanggap. Anong sabi mo, anak? Asawa mo ang babaeng yan? Teka lang, ang akala ko ba nasa ibang bansa ang asawa mo? Nagsisinungaling lang kayo para pagtakpan ng pagiging kabit niya. Tumawa si Natalie. Hindi mo ba matanggap? Gusto mo bang isampal ko sa iyo ang marriage certificate namin? Katulad ng sinabi ng asawa ko kanina, makukulong kayong dalawa. Gagawin ko ang lahat para mabulok kayo sa bilangguan. Tinitigan ni Sebastian si Mrs. Martinez. Lalong-lalo ka na. Dahil minahal kita katulad ng pagmamahal na dapat binibigay sa isang ina. Pero ganitong ginawa mo sa akin. Pwede mo naman akong kausapin ng maayos. Pero pinili mo ang ganito. Kaya pagbabayaran mo lahat ng ginawa mo. Kayong dalawa ni Bianca. Teka, napag-utusan lang naman ako. Lumapit si Natalie sa babae. Matagal-tagal ko na itong gustong gawin sa iyo eh. Sa isang iglap, sinampal niya si Bianca dahilan para umalingaw-ngaw ang malakas na tunog sa paligid. You are fired. What? Hindi mo pwedeng gawin yan, Natalie. Sekretarya ka lang. Asawa ako ng boss mo. Kaya pwede kong gawin kahit anong gusto ko. No, hindi ako papayag, tita. Pigilan mo siya. Hindi ako pwedeng matanggal sa kumpanyang to. Sa ayaw mo man o sa gusto. Sa kulungan ng bagsak mo. Dahil kung ano ang sasabihin ng asawa ko, yun ang susundin ko. Nahihibang ka na, Sebastian. Mas pipiliin mo pa talaga ang babaeng yan. She is my wife. At kayong dalawa, kayo lang naman ang tumaraydor sa akin. What makes you think na mapapatawad ko kayo pagkatapos ng lahat ng ginawa niyo? No, hindi pwede. Isusumbong kita kay Dad. Magsama pa kayong dalawa dahil parehas kayong matatanggal sa kumpanyang to. Angil ni Natalie. Muntik nang magkaroon ng ikalawang gulo sa pagitan nila. Mabuti na lang at dumating ang mga security guards ng kumpanya na siyang inutusan ni Sebastian para ilabas sina Bianca at Mrs. Martinez. May mga pulis nang naghihintay sa labas ng kumpanya para hulihin silang dalawa. Matapos ang pangyayaring yon, nakahinga ng maluwag si Natalie. Natapos na ang kanyang pag-iimbestiga at nagbunga na rin ang lahat ng pagod niya. Mawawala na ang pangamba nilang dalawa ni Sebastian dahil natanggal na sa kumpanya ang nagnanakaw at nagpapabagsak sa kanya. Mabilis na lumipas ang mga araw. At parang naging normal na araw na lang yun sa kumpanya ni Sebastian. Hindi na kailangan magtrabaho ni Natalie bilang sekretarya ng lalaki dahil tapos na rin ang pag-iimbestiga niya. Ibig sabihin, plano niyo talaga ni Sir Sebastian to nung simula pa lang? Kunot noong tanong ni Jella sa dalaga. Oo, pasensya ka na ha. Wala naman talaga akong balak na makihalubilo kahit kanino. Pero sadyang magaan ang loob ko sa iyo eh. Okay lang naman po. Sa tingin ko naman kasi tama lang ang ginawa ko eh. Mas lalong lumapit si Jella sa babae. So, kung ganon, mag-asawa na talaga kayo ni Sir? Bahagyang natawa si Natalie. Oo, malapit na kaming mag-isang taon bilang mag-asawa. Siguro ay nakatulong na rin na hindi agad ako nagpakita sa mga taong kakilala ni Sebastian. Naging madali para sa akin ang pagpapanggap. Isa pa nga po pala yun. Ang alam naming lahat nasa ibang bansa ang asawa ni Sir eh. Umuwi ako rito nang mabalitaan ko ang nangyayari sa kumpanya niya. Ang mga pagnanakaw, mga paninira ng pangalan niya. Doon namin nabuo ang plano para sa pagpapanggap at pag-iimbestiga ko. Hindi ko lang inaasahan ang mga matutuklasan ko. Grabe, paano nila yung nagawa kay Sir Sebastian, no? Hindi lahat ng tao ay mapagkakatiwalaan. Ang ilan kahit mabuti ang ipinakita at pakikitungo, meron silang nakatagong sama at maitim na budhi. Kailangan palagi kang mag-ingat. Lalong-lalo na sa mga tao, bago mo palang nakilala. Ngumiti si Jella. Wala naman akong problema sa iyo kahit kamakailan lang tayo nagkakilala. Ramdam kong isa kang mabuting tao eh. At base naman sa ginawa mo para sa asawa mo, napatunayan ko nga yun.
At hindi lahat ng babae gagawin ang mga ginawa mo Hindi rin lahat ay maiisip ang naging plano nyo. Grabe ka naman sa mga papuri mo. Ako lang to. Nagtawanan ng dalawang babae at maya-maya lang ay dumating naman si Sebastian para sunduin ang asawa niya. Matapos ang naging gulo nung araw na yon, mas naging malapit sa isa't isa sina Natalie at Jella. Natuldukan na rin ng chismis sa buong kumpanya tungkol sa pagiging kabit ng babae. Pwede ko bang mayroong mga asawa ko? Nangaasar na tanong ni Sebastian. Ay, opo naman sir. Sira ka talaga. Tinapik ni Natalie ang balikat ng kanyang asawa. Ang OA mo naman sa hihiramin mo ko, ang sabihin mo, na miss mo lang ako. Siyempre naman, mahal ko. Miss na miss talaga kita. Oh, sweet. Ganito palang tunay ng pakikitungo niyo sa isa't isa Mag-asawa kami, di ba? Siguro naman normal lang ang ganito. Napangiwi si Jella. Ay, sana all na lang talaga. Sige na, mauna na kami Mag-iingat ka pag uwi mo. Sige, ingat ka rin Natalie. Ingatan mo ang kaibigan ko, Sir Sebastian Makakaasa ka, Jella. Nagkawayan pa sila sa isa't isa. Habang naglalakad na palayong mag-asawa, magkahawak ang kanilang mga kamay. Pagkatapos ay parehong nakaukit ang isang ngiti sa kanilang mga labi. Hindi maipaliwanag na saya ang nararamdaman nila ng mga sandaling yon dahil malaya na nilang nagagawa ang kahit na anong gusto nila. Wala nang halong pagpapanggap at pag-iingat. Saan naman tayo pupunta ngayon? Kunot noong tanong ni Natalie. Sa bahay. Ay, parang alam ko na yan. Hindi, may sorpresa ako. Sorpresa ba talaga yan? Baka mamaya talong mo lang yan Napaiwas ng tingin si Sebastian. Sige, asarin mo pa ako. Papakain ko sa iyo pag napikon ako. Ang bastos! Nagtawanan silang dalawa dahil sa kanilang pagbibiruan. Maya-maya lang ay natahimik din silang muli. Tinuon na lang ulit ni Sebastian ang kanyang atensyon sa pagmamaneho at makalipas lamang ang ilang minuto ay nakarating na sila sa kanilang destinasyon. Halos mapanganga ang babae dahil sa kanyang pagkagulat. Mahal? Ano to? Diba, pinangako ko sa iyo na kapag natapos na natin ang problema sa kumpanya, ay magkasama na tayong titira sa isang bahay. Ibig sabihin, this is our house, mahal. Ito ng pangarap nating bahay. Unti-unting nagilid ang luha ni Natalie. Mahal. Maaari na nating simulan ang pagbuo ng ating pamilya. Niyakap ni Sebastian ang kanyang asawa. Matagal ko na ito nabili. Nihintay ko lang talagang tamang oras para ipakita sa'yo. Di mo na kailangang magdiis sa hotel na tinutuluyan mo ngayon. Tapos ng problema, maaari na tayo magsama. I love you, mahal. I love you too. Hinalikan ng lalaki ang noon ni Natalie. Pagkatapos ay saka ang labi nito. Gusto mo bang tingnan ang loob? Sigurado ako, suwak na suwak to sa panlasa mo. Kasi sinunod ko lahat ng gusto mo nung nagpaplano pa lang tayo. Seryoso ka ba? Tingnan mo na lang kung ayaw mo maniwala. Masayang nilibot ng mag-asawa ang kabuuan ng bago nilang bahay. Hindi maipaliwanag na sayang nararamdaman ni Natalie ng mga sandaling yun. Parang kailan lang ay biglaan nilang napagdesisyonan ni Sebastian ang magpakasal. Mabilis lang yon at tanging mga mapagkakatiwalaang tauhan lamang ang inimbita nila para maging saksi. Ngayon, magkasama na silang titira sa iisang bahay at magsisimula na sila sa pagbuo ng kanilang sariling pamilya. Nagustuhan mo ba? Nakangiting tanong ni Sebastian pagkatapos ay sa kaniyakap mula sa likod ang kanyang misis. Sobrang nagustuhan ko, mahal. Mabuti naman kung gano'n. May isa pa akong sorpresa sa'yo. Nagsalubong ang mga kilay ni Natalie. Ano na naman yun? Malaki ang kwarto natin dito, mahal. Ngumisi ang lalaki pagkatapos ay inalapit ang bibig niya sa tenga ng kanyang asawa. At pwede natin gamitin yun ngayon. Sira ka! Naputo lang sasabihin ng babae dahil bigla na lang siyang siniil ng halik ni Sebastian. Mabilis yung naging mainit at mapusok at walang ibang nagawa si Natalie kundi ang tumugon sa halik ng kanyang asawa. Maya-maya lang, binuhat na siya ni Sebastian habang hindi pinuputol ang kanilang paghahalikan. Kahit nahihirapan sa paglalakad, ay nagawa naman nilang marating ang kwarto nila. Seryoso ka ba talaga? Mahal?
Mukha ba akong nagbibiro? Dali-daling hinubad ni Sebastian ang lahat ng suot niya. Napalunok ang kanyang misis nang tumambad sa kanya ang tayong-tayo nitong talong. Sa kabila nun, makikita sa mga mata ni Natalie ang pagkasabik hanggang sa namalaya na lamang niya ang kanyang sarili na lumapit sa mister niya at agad na hinawakan yon. Anong gagawin mo? Bakit may nahawakan yan? Bahagyang natawa si Natalie. Bakit naman parang gulat na gulat ka? Normal lang naman siguro to, di ba? Wala namang masama kung gawin ko to eh. Isusubo mo? Hindi na sumagot pa si Natalie bagkus. Nagpatuloy na sa pinaplano niyang gawin. Parang mababaliw si Sebastian dahil sa kakaibang init at sarap na nararamdaman niya dahil sa ginagawa ng misis niya. Ginusto mo to, di ba? Panindigan mo. Di ko naman inaasahan na gagawin mo to, mahal. Hindi naman pwedeng ikaw na lang lagi ang kumikilos. May alam din naman ako sa ganitong bagay na sigurado akong magugustuhan mo. Hindi na nakaimik pa si Sebastian nang magpatuloy ang kanyang asawa. Kung kanina ay impit na pag-ungo lang ang ginagawa niya, ngayon naman ay palakas na yun ang palakas. Mabuti na lang at soundproof ang kanilang kwarto. Kaya naman, malaya silang gumawa ng kahit anong ingay na gustuhin nila. Mas lalong nabuhay ang kasabikan sa sistema ng lalaki. Hinila niya ang kanyang asawa dahilan para mapatayo ito. Bahagya niyang tinulak si Natalie at marahan itong napahiga sa kama. Agad namang pumatong si Sebastian sa misis niya. Hindi na nagsayang ng oras at dali-dali niyang tinutok ang talong sa kuweba ng babae at marahan na pinasok. Seb, dahan-dahan lang. Ganun ang ginagawa ko, mahal. Bakit parang ang laki naman? Dahil na-miss ka. Natawa si Natalie at ginamit naman yung pagkakataon ng lalaki para tuluyan na niyang maipasok. Napasinghap na lamang silang dalawa nang umukit sa kanilang mga katawan ang hindi maipaliwanag na sensasyon. Maya-maya lang ay marahan ng gumalaw si Sebastian na hindi nagtagal, ay bumilis na nang bumilis. Mahal na mahal kita, Natalie. Hindi ako magsasawa sa ganito. Ito lang bang habol mo sa akin? Siyempre hindi. Bonus lang to, no? Isa pa, ito lang ang paraan ko para makabuo na tayo ng anak. Anak naman agad ang nasa isip mo, hindi ba pwedeng... Malakas na napaungol ang babae dahil sa biglaang pagsagad ni Sebastian. Nasundan pa yun ng nasundan hanggang sa tuluyan nang nawala sa ulirat ang mag-asawa dahil sa sarap na nararamdaman nila. Para silang uhaw na uhaw sa katawan ng isa't isa habang tumatagal. Nang marating nila ang rurok ng kaligayahan, ay parehong bagsak ang kanilang katawan dahil sa pagod. Grabe ka, mahal. Parang wala nang bukas ah. Kung pwede lang araw-arawin, gagawin ko eh. Baliw ka ba? Hindi, seryoso ko, mahal. Ganun ako kasabik sa'yo. Ilang buwan ka rin nasa ibang bansa, di ba? Nang umuwi ka naman dito, kinailangan mo mag-imbestiga sa kumpanya ko. Parang ngayon lang tayo nagkaroon ng oras sa isa't isa eh. Hayaan mo, makakabawi na tayo, mahal. Hinaplas ni Natalie ang pisngi ng mister niya. Marami na tayong oras para sa isa't isa. Gagawin natin ang lahat ng gusto mo. Thank you, mahal. Thank you sa lahat. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita, Sebastian. Hinalikan ng lalaki sa labi si Natalie pagkatapos ay niyakap niya ito ng mahigpit. Dahil sa pagod, nakatulog ang mag-asawa ng hindi nila namamalayan. Nakaukit ang ngiti sa kanilang mga labi at bakas ang saya sa kanilang nararamdaman. May mga bagay na kailangang ikaw mismo ang gagawa ng paraan para makahanap ka ng mga kasagutan. Ang problemang kinaharap ni Sebastian ay nagkaroon ng katapusan sa tulong ng nag-iisang babaeng kanyang pinakasalan, si Natalie. Kakaiba man ang kanilang naging plano, naging matagumpay naman ang lahat. Labis man nilang kinagulat ang kanilang mga nalaman, tanging batas na lamang ang makakapagparusa sa mga taong nagtraidor sa kanila. Makalipas lamang ang ilang buwan ay nagkaroon na ng anak ang mag-asawa. Mas lalo nang naging masaya at matibay ang pagsasama nila dahil tuluyan ang nabuo ang kanilang pamilya. Ang kwento ng pagmamahalan ni Natalie at Sebastian ay isang patunay na kapag ang isang relasyon ay marunong magtulungan, anumang problema ay kanilang masusolusyonan. Mas matibay ang tunay na pagmamahal kaysa anumang problema. At dahil magkasama nila yung hinarap, naging madali ang lahat. Ang pag-ibig ay binubuo ng ugnayan ng dalawang tao. Hindi lang ng isa.
Katulad ni Natalie at Sebastian, dahil matibay at tunay ang pagmamahal nila sa isa't isa, ay nagawa nilang lagpasan ang hamon na binato sa kanila ng tadhana. Dear listeners, dito na po nagwawakas ang isa na namang napakagandang kwento ng pagmamahalan ni Natalie at Sebastian. Maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik at pagsuporta sa mga kwento ng Dear Celine. At naway makasama ko pa kayong muli sa mas marami pang kwento.